Magandang araw mga kaibigan. Magbigay tayo ng reaction ngayon dito sa post ni Joey Di Bebre 29 minutes ago, mainit-init pa. Sabi niya, nagmaoy na naman si Auntie Claire sa press con kanina. So, ano ba yung nagmaoy? Paki-comment man ko no, kung parang hindi ko alam ang ibig sabihin ng nagmaoy. So, nagbasa ko sa mga comments, Diyos me, makainit sa ulo, sumabay pa siya sa init sa panahon. Ulit-ulit. Basically, wag daw maniwala kay BBM sa reconciliation with the Duterte. Sino kaya boss niya talaga? Parang maoy ni Inday. Okay, so, nag-research ko, bakit, saan ba siya, ano bang maoy? Nainis? Napikon? Okay. So ito, may nahanap akong ito. Ito yung press conference kanina. Nagtanong si, again, as usual, Eden Santos of Net25. Tinatanong niya tungkol sa reconciliation, anong proof na sincero, pabalikin si Pangulong Duterte, tapos dito siguro napikon yung hair follicle test. Basta pagdating sa hair follicle test, nako, talagang iba ang response ni Yusek Castro basta mabanggit yung hair follicle test. So, pakinggan natin to. Test ang Pangulo. May mga condition po para lang maipakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaction ng Malacanang dito? Ulit-ulit, ulit-ulit, Yan na. ulit-ulitin ko, ulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pinespread or isiniwalat itong si Atty. Harry Roque. Dapat ba natin siyang paliwalaan o ulit-ulitin ko, paulit-ulit Yan na, na yan na. lang siya. Ito na yung nagmawi. Yung follow-up lang po. Hindi naman din po batay dun sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Bukod po doon. Paulit-ulit po ulit? Hair follicle test po ulit? Ayun po yung ilan sa tingin nyo ba meron silang karapatang magbigay ng kondisyon kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na para makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag at uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So, ang awayan na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho Ayaw niya ng away, gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. So, ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po na gawain ng Pangulo bilang ama ng bansa. Magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan, kahit siya na po yung binibigyan ng maling kwento at binibigyan at ginagawa ng peke na video. Yan po ang dapat na gawin talaga ng isang ama ng bansa. Salamat. Wow. Eden Santos, Kaya, ulitin natin yung tanong ni Eden Santos. 25. Bukod po dun sa issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte, baka pwede rin magpa-hair follicle test Yun! ang Pangulo. May mga condition po para lang maipakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaction ng Malacanang dito? Ulit-ulit, ulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Yan. Ang video na siyang pinespread or isiniwalat itong si Atty. Harry Roque. Dapat ba natin siyang paliwalaan o ulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Ulit-ulit. Yung follow-up lang po. Hindi naman din po batay dun sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo.
Bukod po doon, Paulit-ulit po ulit? Yung follicle test po ulit? yun po yung ilan sa tingin nyo ba meron silang karapatang magbigay ng kondisyon kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na para makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. Yun. So, ang Doon tayo magano, ayaw niya ng away. Kasi sabi niya, marami na daw siyang kaaway. Gusto niya magkaroon ng kaibigan. Oh. So, sino ang number 1 na kaaway niya na ngayon? Kapatid niya. Grabe. Senator Amy. Bilib ako kay Senator Amy. Pinili niya ang not only Duterte, pinili niya ang bansa, pinili niya ang taong bayan. Yung pagbubulgar ni Senator Amy na hindi Marcos ang gobyerno ngayon, kundi Araneta at Romualdez. Grabe yun. Isang malaking sampal sa kanyang kapatid. Oh, mismong kapatid ng Pangulo, wala na. Nakipag-away na. Nakipag-away na. Kaya, wag lang sa Duterte makipag-reconcile, correct. Pati kay Manang Aimee, makipag-reconcile din kayo dahil ayaw na ni Manang Aimee, Senator Aimee sa administrasyon. Dahil Araneta at Romualdez ang nagpapatakbo. Ayaw niya ng away. Bakit? Kung before election, kung medyo divided na, medyo kayang-kaya pa. Ito, ang nagpalala sa away, dalawang kagagawan ninyo. Yung pag-impeach kay VP Sara at pag-kidnap kay PRRD. O ano yun? Ayaw ng away? Anong tingin nyo sa amin nga mga nagmamahal sa bayan at sa mga Duterte? Kalimutan namin yun. Okay na lang yung impeachment. Sige. Ito ang pinakamalala, yung 80-year-old na dating presidente na sa tingin namin, ginawa niya ang pinaka-the best niyang magawa para pagsilbihan ng bayan. Tingin namin maraming nakinabang sa kanyang war on drugs. Tapos, isinurrender nyo sa ICC, pinakulong doon. Ayaw nyo ng away? Makipagkasundo kayo? Kaya tama lang yung kondisyon. Kaming mga nagmamahal sa mga Duterte na sa survey ng WR numero 40% sa mga respondents, halos kalahati ng mga Pilipino, naniniwala, sumusuporta sa mga Duterte. Kondisyon namin, pabalikin niyo ang Tatay Digong namin. Then of course, yung hair follicle test para once and for all matapos na yung issue tungkol sa pulburon. Oh, bakit hindi nyo magawa? Kung hindi nyo magawa, ay wala. Lip service lang yung sinasabing reconciliation. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang ating sweldo sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna po ni ang balay niya pangayo og tabang katungod kay kawayan lang ang iyang atop o dugay na pod ni nga iyang atop og gatuluan. Ayo. Ayo. Mayungod to. Mayungod to. So, sulod mi sa inyong balay. Sige.
Nani ang ilang balay nga kawayan. Nga dugay na gid kaayo. Og karon na kuan naman gyud ang inyong balay kanang kawayan ra ug gatuluan na kanang nguha na ka og kahoy kay matagaan na mo og gero, lansang, pako, plinsin. Agyod ni Oo. Og pila na ni siya ka tuig nga balay? 5, 5. So pila pud mo gapuyo din ani? 7. 7. So dagan-dagan mo gyud mo nga gapuyo din ani. Og karon unsay mong maistorya nga matagaan na mo og gero, lansang, pako, plinsin? Salamat sa kuan sa Ginoo pagtabang sa amo og sa nagbidyo nga ninaot nga makapadayon pod ang suporta sa Ginoo og sa nagbidyo mo na akong makasulti. Padayon ang pagtabang sa pagsuporta sa Ginoo, panalangin og sa nagbidyo sa amo mga dagan na So salamat kayo ya. salamat kaayo sa pagtabang. Oo.